Simula nung nangyari sa akin to, nawalan na ako ng tiwala sa mga rider. Alam mo yung tipong delivery rider na hindi lang basta-basta nagde-deliver, kundi nagmamasid parang stalker? Oo, ganun na ang level ng creepiness dito sa kwentong ito. Hindi ko alam kung normal lang ba ako na naging paranoid o talagang may masama siyang balak mula pa lang sa simula. Ako nga pala si Nia. Nakatira ako sa isang private village sa Las Piñas. Tahimik, secured, halos kilala ng mga tao ang isa't isa. Perfect para sa mga gustong mapayapa ang buhay. Pero simula nung dumating siya, hindi na ako matahimik. Unang beses ko siyang nakita isang hapon, mga 3 p.m. May kumatok sa gate. "Ma'am Mia?" sabi niya. "May padala po para sa inyo." Nakasuot siya ng full gear, helmet, jacket, gloves, pero walang kahit anong logo. Wala ring ID. Hindi siya Grab, hindi JNT, wala rin ako inaasang delivery. Pero andun yung pangalan ko sa maliit na papel na hawak niya. Tama ang spelling, tama ang address. Medyo hesitant ako pero may CCTV naman ako. So, tinanggap ko. Pagbukas ko ng package, keychain lang. Mura, walang note, walang clue kung sino galing. Ang weird, pero tinabi ko na lang. Simula noon, naging regular na siya. Una, every 2 weeks, tapos naging weekly. Minsan alas 11 ng umaga, minsan gabi. Iba-ibang package. Minsan keychain ulit, minsan ballpen, minsan wala ng pangalan. Pero laging ako ang tinatawag niya. "Ma'am Mia, pakitanggap po." Sabi niya minsan para daw sa kapitbahay. Wala raw sila. Sabi ko, okay. So tinanggap ko. Kasi ako yung tipong ayokong maging rude sa riders. Alam kong mahirap ang trabaho nila, pero deep inside, may gumugulo na sa isip ko. Isang gabi, habang nanonood ako ng Netflix, tumigil ako sandali para kumuha ng tubig. Pagbukas ko ng ilaw sa kusina, may napansin akong anino sa labas. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Tumayo ako sa gilid ng bintana para silipin. Biglang may motor na sumipat palayo. Kinabukasan, bumalik siya. "Ma'am, good morning po. Padala po ulit." Hindi na ako ngumiti. Hindi ko na rin siya pinansin. Pinanood ko na lang siya mula sa screen ng CCTV habang inilalapag niya yung package. Parang wala lang sa kanya. Doon na ako nagsimulang magtanong-tanong sa mga kapitbahay. "Sino po yung rider na dumadaan dito?" Tanong ko sa tanod. Wala raw silang nakikitang regular na dumadaan na ganon. Nagtanong din ako sa kabilang kanto. Wala raw silang natatanggap na delivery from someone like that. Pati si Ate Norma na laging online shopping, hindi raw siya kilala. Nag-check ako ng CCTV. Nireview ko yung mga nakaraang linggo. At doon ako tuluyang kinilabutan. Isang linggo bago niya ako unang pinuntahan, nandun na siya. Nakaparada sa tapat ng gate namin. Hindi siya kumatok. Pero kitang-kita ko sa footage. Tinitignan niya ang lock. Sinusukat ang height ng gate. Tinitignan ang anggulo ng camera. At sa isa pang gabi, may hawak siyang maliit na camera. Nilapit niya sa grills ng gate. Parang tinitignan niya kung sino ang nasa loob. Kung anong layout ng bahay. Hindi na ito normal. Sinabi ko sa boyfriend ko. Nagpatulong ako magdagdag ng lock. Naglagay ako ng bagong sensor lights. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko matanggal sa utak ko yung itsura niya. Yung boses niya. Kalma pero may tonong hindi mo maipaliwanag. Isang araw, pauwi ako galing grocery. Pagdating ko, may papel sa gate. Walang name, walang sulat,
Folded lang, malinis. Pagbukas ko, picture ko. Sa loob ng sala. Gabi. Madilim. Pero kita ko sa reflection ng salamin. Timestamp, 11:46 p.m. At alam ko sa sarili kong wala ako sa bahay nung gabing yun. Nasa parents ko ako. Tumuloy ako doon kasi may lakad kami kinabukasan. Pero yung picture, nanggaling sa loob. Paano nangyari yun? Hindi ko pinapasok kahit sino. Wala akong bisita. Lahat ng pintuan namin nakalak. Pero may picture siya. Galing sa mismong sala ko. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa work. Hindi ko kaya. Hindi ako makafocus. Hindi ako makatulog. Pakiramdam ko, bawat galaw ko, may nakamasid. Yung CCTV ko sa sala, chinek ko ulit. Wala akong nakita. Walang entry. Walang unusual na alert. Pero paano yung picture? Hindi siya kuha mula sa CCTV. Mas malinaw. Mas mataas ang angle. Pero galing sa mata ng taong nakatayo mismo sa loob ng bahay ko. Tinawagan ko agad si Nico, yung boyfriend ko. Baka naman pinasok na yung bahay, tanong niya. Nag-ikot kami sa buong unit. Walang sira sa lock. Walang forced entry. Pero may napansin ako sa kwarto ko. Yung isang drawer sa cabinet, medyo nakabukas. Hindi ko yun iniwan ng ganun. Simula noon, hindi na ako nag-iisa sa bahay. Pinilit ko si Nico na tumuloy muna sa amin for a few days. Gabi-gabi, nag-a-alarm ako. Pinapatay namin lahat ng ilaw sa labas para kung may dumaan, makikita agad sa sensor lights. At isang gabi, ayun na nga, 2:13 a.m. Nagising kami dahil may tumunog sa gate. Hindi katok, hindi doorbell. Parang tunog ng metal na hinagod ng matigas na bagay. Dahan-dahan kaming lumapit sa CCTV monitor. At doon ko siya nakita. Nandun na naman siya, yung rider. Pero this time, wala siyang dala. Wala siyang package. Nakatayo lang. Nakatingin lang sa gate. Hindi siya gumalaw ng halos 2 minuto. Tapos bigla siyang bumunot ng something mula sa jacket niya. At inilagay sa mailbox namin. Hindi na kami lumabas. Hinintay namin siyang makaalis. Kinabukasan, habang maliwanag na, lumabas kami para tignan yung iniwan niya. Isang envelope. Sa loob, printed photos. 3. Una, picture ko habang nasa kitchen. Pangalawa, si Nico habang natutulog. Pangatlo, yung kwarto ko. Pero hindi recent picture. Luma. May date sa gilid. 2021-09-08. Hindi ako nagpicture ng kwarto ko nung araw na yun. Pero familiar sa akin yung layout dahil yun yung panahon na wala pa akong CCTV sa loob. Nagtawag na kami ng pulis. Kumuha sila ng statement. Sinabihan akong wag na raw tanggapin ang kahit anong package na hindi ko in-order. Pinakopya ko yung CCTV footage. Nagtanong-tanong sila sa village. Pero ilang araw lang umipas, wala. Walang nahuli. Walang record ng rider. Walang pagkakakilanlan. Ang sabi lang nila, posibleng ginagamit lang pagde-deliver para mapak-surveillance. At doon ko na-realize, simula't simula pa lang, hindi ako target ng random delivery. Target na talaga ako. Lumipat ako pansamantala sa parents ko. Pero kahit nandoon ako, hindi ako mapakali. Tuwing may motor na dumadaan, napapasilip ako sa bintana. Tuwing may nag-doorbell, kinakabahan ako. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng update sa phone ko, may tumawag, unknown number. Dahil iniisip kong baka follow up ng pulis, sinagot ko. Walang boses sa kabilang linya, tahimik lang. Hello? Tanong ko. Tahimik pa rin, bigla akong kinilabutan. Narinig ko yung boses, hindi buo, hindi malinaw. Pero familiar. Buksan mo gate, may parcel ka.
Tumayo ako agad. Pinatay ko ang call. Pagbaba ko sa sala, tinanong ako ng nanay ko kung sino yun. Sabi ko wrong number, pero ang totoo, boses niya yun. At yung mga naiwan nga yung padala, hindi ko na kayang malaman pa kung ano yun. Kinabukasan, may bago na namang sulat, pero hindi sa gate, hindi sa mailbox. Nasa ilalim ng pinto ng kwarto ko, sa parents' house. Alam ko kung nasaan ka. Wala nang iba, yun lang ang nakasulat. Hindi ako umiyak madalas, pero gabing yun, hindi ko na kinaya. Gusto ko nang umalis, lumipad, magpalit ng pangalan, maglaho. Pero bago ko nagawa yun, may dumating na update. Isang tawag mula sa barangay. May nagsumbong daw. May lalaking nagkukumpuni ng motor malapit sa isang abandonadong lote sa kabilang subdivision. Wala raw plate number. At sa sobrang dami ng delivery stickers at papel sa top box niya, parang hindi na yun normal. Pumunta ako kasama ng tanod at sa isang pulis. At habang palapit kami, nakita ko agad yung motor, yung helmet, yung jacket, pero wala siya. Walang rider, walang tao. Pero may naiwan sa upuan ng motor, isang package. At ang pangalan ko na naman ang nakasulat. Hindi ko alam kung bubuksan ko pa ba o itatapon na lang. Pero andun na ako, hawak-hawak ang box. At sa ilalim ng name ko, may note na nakasulat sa ballpen. Ready ka na ba? Hawak ko pa rin ng maliit na kahon. Pinagpapawisan na ako, kahit malamig ang hangin sa paligid. Hindi ko alam kung may bomba ba to o baka may lamang mas grabe pa. Tumango yung pulis. Dahan-dahan kong tinanggal ang tape. Bumukas ang tahon. Sa loob, may cellphone. Luma. Yung tipong ginagamit lang para tumawag at mag-text. Walang SIM card. Pero may isa lang na nakasave na video. Tumitig ako sa screen. Pinindot ang play. Una, madilim lang. Parang wala sa focus. Tapos, unti-unting lumitaw ang ilaw ng flashlight. Naglakad siya sa hallway at na-recognize ko agad. Sa bahay ko yun. Pati yung pader, yung painting, yung rug. Dumiretso siya sa kusina. Tinapat ang camera sa bintana. At sa reflection ng glass door, kitang-kita ako. Nanonood ako ng TV. Wala akong kaalam-alam na may taong halos ilang akbang ang layo sa akin. Tapos may bumulong sa video. Hindi ko alam kung sinadya niyang i-record ang sarili niyang boses. Pero narinig ko yun. Mabagal. Malamig. Hindi ko pa rin ba ako kilala? Ako kilala na kita. Ang tagal na ng pinagsamahan natin. Alam mo ba yun? Bigla akong napaupo. Nanginig ang tuhod ko. Hindi na ito trip ng isang psycho na random lang pumili ng biktima. Hindi ito'y simpleng robbery or stalker lang. May personal itong dahilan. Dinala ng pulis ang phone. Forensics daw, tracing, ganyan. Pero habang ako, nagpanik na ako sa sarili kong utak. Sino ba siya? Baka dating delivery rider? Ex? Kaklase ng high school? Kaibigan ng kaibigan? Tapos naalala ko, noong 2021, yung date ng picture sa drawer, may nag-apply na cleaner sa bahay. Nagpupumilit siya noon, may flyer pa, nag-aalok ng home cleaning. Pinapasok ko siya minsan, isa lang, isang beses lang, pero naalala ko yung mukha niya, payat, tahimik, hindi tumitingin sa mata, pero parang pinagmamasdan niya lahat. Naghanap ako sa old phone ko. Sakto, may picture ako nung araw na yon. Group pic kasama yung cleaner. As proof sa landlord. Nilapit ko sa screen. Zoom. Siya yun. Hindi pa naka-helmet, pero parehong mata. Parehong itsura ng bibig kapag walang ngiti. Siya yung rider. Tumawag ako agad sa pulis. Sinend ko yung picture. Sabi nila, i-cross-check daw nila yung record. Pero until now, wala pa ring resulta. Wala silang makitang identity. Yung tipong off the grid siya. Creepy.
Walang address, walang record, walang trace. Mula noon, palipat-lipat na ako ng tirahan. Hindi ako tumatagal sa isang lugar. Parang may trauma na ako kahit anong tunog ng motor. Minsan nga, kahit JNT o Lalamove o Foodpanda pa yan, di ko na binubuksan ang gate. May ilang gabing nananaginip ako na nakatayo siya sa labas. Nakatingin, nagaantay. Hindi lahat ng rider mababait. Yung iba, baliw. Diyos ko. Ganun pala kabagal ang panik kapag unti-unti kang inaaral. Hindi ka aatikihin agad. Hayaan ka nilang lumuwag ang loob. Hanggang sa yung bahay mo mismo, pakiramdam mo, hindi na sayo. Kung may matutunan man kayo sa kwentong to, huwag kang basta-basta tatanggap ng kahit anong delivery na hindi mo naman in-order. Huwag mong gawing excuse ang pagiging mabait para hayaan mong bastusin ang privacy mo. Kahit pa naka-helmet pa sila o may box na dala, hindi ibig sabihin nun, safe na sila. Kung trip nyo yung mga ganitong kwento, twisted na pag-iisip, at mga istoryang kakainin ng utak nyo hanggang pagtulog, follow nyo lang tong page. I'll try my best to upload 3 times a week or daily kung kakayanin. Or subscribe kayo sa YouTube para wala masyadong ads. Salamat sa suporta. Kita-kits sa susunod na storya.